to na kwento sa inyo. Normally, kinikwento ko naman siya pahapyaw, pero bibigyan ko kayo ng example. May oras na nag-away kami ng kapatid ko, si Madam Tengib. Kapatid na yan. Meron din sigurong iba na ayokong makasama yung magkapatid na yan, maiingay. Madam Tengibs. Ang pinag-awayan namin is umabot sa point, nandito na kami sa Pilipinas sa mga anak ko. At si Madam Tengibs, guys, sobrang dami niyang, siya lagi yung aming, siya lagi yung taga-salba. Lalo na kapag yung mga problema na talagang mahirap solusyonan, lalo na kapag involve yung pera, ganun. Nung pagdating namin sa Pilipinas, wala kaming bahay ng mga anak ko. May bahay yung kapatid ko, hindi niya pinarentahan. Pinatirhan niya sa amin ng mga anak ko. At it saved us for 6 months. Night time talaga na walang-wala talaga ako, guys, na zero. Na hanggang yung bahay namin ng mga anak ko, hindi ko mabayaran. Grabe yung sakit ng puso ko, kasi syempre bahay namin ng mga anak ko yun. Maayong pag-abot, Bohol! Guys, first time ko sa Bohol. Yes. Hello po. First time natin sa Bohol. Gosh, kung kailan pa tayo ng 35, saka pa tayo nakaamoy ng Bohol. Lagi ko lang naririnig itong Bohol, pero I have no idea what's here. I don't have any idea kung anong amoy ng Bohol. Amoyin natin mamaya paglabas natin. Inaantay ko yung aking mga kapatid na lumabas at nag-toilet lang sila. Uy, ang bilis, ang fairness, ang bilis po ng biyahe from Davao hanggang dito sa Tagbilaran, ha. Parang hindi ko natapos yung isang movie ko sa Netflix na 30 minutes lang ata, pababa na kami. Halos bisitahin pa ako ng antok. So, antayin lang natin yung mga kapatid ko and then we'll get going. Senior citizen, habaya kami. Kasi yung aeroplano, guys, madaming bakante ngayon. Kaya hindi kami na-posocate. Ay, ano nga yun? Suffocate pala, nabaliktad pa. Hindi kami na-posocate. Suffocate. Dahil wala masyadong pasahero at bakanting-bakante ang aeroplano papunta dito sa Bohol. So it was a very, very smooth and amazing flight. Very peaceful. Diba? Peaceful kasi wala akong katabi, guys. Ako lang mag-isa. Mabuti naman. Dahil magulo yung yung gamit ko, guys. Meron akong dalang tinapay. Saan yun? Etong dala kong to. Kalahati ng cheesecake. Sakit ng heart ko na iwan itong cheesecake na to. Kaya bit-bit ko siya. Tapos hinahawakan ko siya ng pagganito, guys. Papasok kanina sa may airport, papasok sa aeroplano, hanggang sa nakaupo ako. Kasi yung cheesecake dito, baka mamaya malata. So, waiting na lang kami sa aming van, going to our next destination, first destination dito sa Bohol. I believe we are going to, is it Fiesta? Fiesta ba ngayon, gang? Fiesta? Fiesta ba? Fiesta. Fiesta! Anong fiesta? Basta kain. Umabot ng Bohol para makikain lang. Nagmarites, guys. Huwag natin anuhan. Hindi bubu. Subscriber. Alam nila, guys, ang mga sitting niya, guys. Okay, guys, good morning. Huwag muna tayong magpatol sa mga ganyan. Bahala kayo dyan. Ako masaya ako. Diba, lagi kong ina-share sa inyo, masaya ako. So, masaya ako ngayong umaga dito sa room number 4. Good morning. May number kami. At she is there preparing outfit of the day for our first ever Sikihor. Alas 4 ng umaga, guys. Nakauwi kami dito sa aming accommodation kagabi ng mga alas 9, alas 8 ng gabi. Hindi kami nagtagal doon kasi fiesta nga dito sa Loon. Loon, Bohol. Happy fiesta sa inyo. May nagkita akong isa, guys. Nagpicture kami. Hindi taga Loon, Bohol. Taga Jinsan. Nakipiesta din dito. So, kumain kami kagabi, nakipiesta kami, very accommodating. Maraming salamat sa lahat ng mga taga-Loon, Bohol. Ayan. And pagkatapos namin mag-check-in, kami ay nagpahinga na din talaga. So, akala namin kasi hindi na kami makakasali sa fiesta kasi matutulog, magpapahinga, guys. Ang katabi ng aming accommodation, gym. Hotel. Gym, guys. Ang sound system po nila, to the 100 power. Sobrang lakas.
Sobrang lakas ng ng sound system. Buti na lang meron akong dalang noise cancelling headphones na gamit ko pa 4 years ago. So meron akong noise cancelling headphone dito. Guys, eto ha. Eto, tips ko sa inyo. No scam. Eto, Gucci, yung lalagyan. From Shopee. 200 pesos. Ito yung lalagyan ko. Very cute, diba guys? I-appreciate nyo naman yung mga choices ko. Ay, sorry. I-appreciate nyo naman yung choices ko. Sa Shopee ko lang to nabili. 200 pesos. Ito yung nagproprotekta sa aking AirPods. Ang AirPods ko parang 4 years na po yan. Then etong AirPods, bigay lang yan sa akin. Ayan. Bigay lang yan sa akin. At nagkakaroon ako ng AirPod dahil lang sa aking editing. Hindi ako makilig ng music sa ganito. Ginagamit ko lang siya for editing purposes lang and for its amazing feature na noise cancellation feature. Guys, eto lang yung rason kung bakit kapag medyo nagbabiyahe ako at sobrang lakas ng ingay, kailangan ko mag-edit, this one. Sobrang lakas ng ingay, kailangan ko matulog, this one. I tell you guys, 80%, 90%, mamamask niya yung music. And what's amazing about this, yung authentic, hindi ko lang alam sa copy pero yung authentic na talagang Apple AirPod, hindi mo siya mararamdaman na suot mo sa tenga. So normally, hindi ako tumatagal sa ganito kasi sumasakit yung tenga ko. Pero this one, I was wearing this from 11 or 10 o'clock ng gabi na inantok ako kasi kulang pa ako sa tulog from yesterday. Hanggang hagising ako ng 4 a.m. Nasa tenga ko siya, wala talaga akong naramdaman. You guys. So, sobrang importante nitong AirPods na to. And etong AirPod, nawala na actually yung isa nito eh. Baby pa si Chico, nilaruan niya yung isang AirPod. Kasi hindi ko na makita, nasa Uganda pa kami. So, at she needed to get one piece lang, etong isa lang yung right side, sa Thailand. Kasi sa Pilipinas, sa Jensen, walang available. So, nung umuwi ang ate ko sa Thailand, dinala niya tong AirPod ko and then binilan niya ako ng isa para makompleto siya. Sobrang mahal po ng isa nito kaya wag niyong walain. Kung meron kayong ganito, wag niyo pong walain. Bukod sa mahirap siyang hanapin sa ibang bansa, mahal din po talaga siya. Parang nasa 9,000 pesos or 10,000 pesos yung isa lang niyan. So, salamat sa sponsor. Ayan, sponsor ko. And this one is my keepsake from Uganda. It's a handmade keychain made from beads. Ayan. Paborito ko rin yan siya. Lagi yung nandito sa aking bag. So, eto ang aking sekreto. And, time check ngayon, alas 4 na ng umaga. Kami aalis na kasi kami pupunta na sa port papuntang Siquijor. Maaamoy natin ang Siquijor. Baka pag unang langhap sa Siquijor, gayuma agad. Oh, yan natin yung mga gayuma ng Siquijor. Excited kaming pumunta sa mga souvenir shop kasi doon namin hahanapin ang gayuma. Let's go. A few. At alam ko na curious din kayo siguro kung anong itsura ng room namin dito sa Bohol. Ito yung aming room guys, 1,200 per night. Ito ay ang Jean Apartel. Hindi ko alam, para malapit yata ito sa kanilang gym dito sa may Loon, Bohol, probinsya ng Loon. Nagbiyahe kami ng mga 1 oras from the airport of Tagbilaran papunta dito. And ganito lang talaga siya kabilisik guys. Pero malinis at bago po siya. Ayan, meron kaming aircon. Dito ako natulog sa baba. I love hard beds. So, masarap ang tulog ko pag medyo matigas. So, I prefer nasa sahig kaysa sa kama. Ang ate ko at kaibigan namin dito natulog. Meron kaming cabinet dito. Hindi naman namin siya nagamit. Apart from the upper... sorry guys. Apart from the upper... tawag nito? Upper top niya. Upper top. Then, meron lang kaming 2 socket. Medyo nahirapan kami na doon ng isa for charging purposes. Sa CR, okay naman, maganda, malinis. And then, meron po kaming water heater. Sobrang lakas ng tubig, so walang problema doon. Basically, it's a new place, so malinis talaga siya. At wala siyang any signs of smoking and alam mo yun, yung mga luma na amoy ba. So, yeah, we enjoyed our sleep. Alis na ako, guys. Dahil, ito ba yung tubig na dala ko?
Uy, ito yung bag ko. Okay, alis na tayo guys. Let's Si Gloria at si Jerry. And then yung sponsor siya na din lahat nagprint. Ganyan, ganyan mag-sponsor. Ay, pauwi pala to. Kami ni Sheena. Uy, turista. Galing. Sikihor Ocean Jet, less than 1,000 pesos ang ticket one way. Okay, good. Ginawa talaga akong dalaga ng kapatid mo. 7:30. Guys, hala guys. Divorce na ako guys. Divorce na ako. Princess Jane Pareño. Mabuti naman. Princess Jane Pareño. Wala na talaga ang higa sa aking pangalan. Hindi ko alam ano nangyari sa kapatid ko. Nakalimutan niya siguro. Na-amnesia siya. Kasi siya ang nag-book lahat ng mga ano namin, ticket at mga flight namin. Binalik niya ako sa pagkadalaga. Anawan na niya dito sa picture. Magdilang anghel ka sana. Uy, baka it's a sign. No? Ano nung bag to, gang? Ay, ako. Gaday ko yaya. Baka it's a sign. Kasi syempre sa lahat ng ano, alam ng kapatid ko yung details. Tapos biglang ganito yung nangyari, no? Buti na lang meron akong ID nung pagkadalaga pa lang ako, guys. Pero university face yun. Anong difference, madam? Madaming age lines. Madaming dark marks. Bayad lang tayong terminal fee muna. So, nandito na tayo sa port. Going to Sikihor. Global Port Terminal. Iba din pala dito sa ano, Sikihor, Tagbilaran. Tagbilaran ba? From Bohol to Sikihor, Global Port Terminal. Iba din pala kasi hindi namin pwedeng dalhin yung aming mga bagahe. So, kada bag is 50 pesos. And then, ilalagay siya. May bayad yung bagahe, guys. So, ilalagay siya sa may likod na part ng barko. Dapat yung dala mo is hand carry lang talaga. And of course, I'm using Sarah Pedun's bag. Tagal na nitong bag na to sa akin, guys. Kung gaano kami katagal sa Pilipinas, gano'n na din katagal sa akin tong bag na to. So, let's go na. Hanap lang kami ng breakfast. Ano kaya makikita nating pagkain ngayon? Samahan nyo kami. Oh, the start of empanada. Empanada. Pumasok, mag-ihi siya. Ihing-ihi na daw. Alright, so huwag kayong mag-alala kung maaga yung inyong flight, papuntang Sikihor flight. Maaga ang inyong boat cruise. Kasi 2 oras na yung biyahe, and right now it's almost 6 AM. Aalis na yung barko maya-maya, so kakain tayo. Meron naman dito mga pa-quickie. Quick stop, quickie. Anong breakfast available? Sir? Ano to, gang? Sir. Anong breakfast to, gang? Ham with egg, ma'am. Longganisa with egg. Ham with egg and longganisa with egg. Ano sa'yo mo, ha? Sige. Okay. Ay, wow. Calmanderas. Ito talaga yung number 1 pag nag-search ka about Bohol. Number 1 must buy talaga. Kalamay. Kalamay. So, tignan natin ito. Ito ba yung kanilang popular na brand? Tikman natin to. Magkano siya? 70 pesos. Mura lang, guys. Calamaderas, the original calamay of Bohol. Tapos may picture ko. Ay, sorry, picture ng tarsier pala. Expiration date, 23 September. Matagal pa. Matitikman pa to ni Miss Joselle. Miss Joselle, shout out, tsaka parts. Thank you. Kahit na nasa gala ako, iniisip ko kayo, ha? Huwag nyo akong siraan after 35,000 subscribers. Bili ako nito, gang, ha? 70. Tikman muna natin. Saka na natin bilan si Parts tsaka si Joselle pag pauwi na tayo. Ang gandang pasalubong to, eh, oh. Tsaka si Mama. Mama, you will love this one.
Manufactured by Jagna Kalamay Producers Cooperative. Ingredients, meron siyang asukal, glutinous rice, tsaka coconut milk. Isa lang po. Then, eto, mainit pa ba? Meron pong hindi pork dito. Ano po yung hindi pork? Ay, paano yan? Wala kayo kahit itlog lang yung halo niya. With egg mo siya, ma'am. Pero may baboy. Hindi ako pwede. Sorry. Ito lang akin. Di ko alam mga kapatid ko anong gustong bilhin nila. Hanap na lang ako ibang breakfast, guys. Calamaderas pala. The original Kalamay. Ganda ng layout ng ano nila sticker. At saka, hindi pwedeng ma-miss nyo to kapag pumunta sa Bohol. Dati, natatanggap ko galing Bohol. Pag may mga pamilya ako, sila Madam Ten Gibbs galing Bohol. Matagal na yun. Natitikman ko yung dinadala nila. Yung mismong nasa ang tawag mo dyan, nasa may niyog talaga siya nakabalot, yung packaging niya. So, eto yung first time na matitikman ko yung kalamay na mismong dito sa Bohol talaga. At ganitong klaseng brand na hindi siya nakapasok dun sa shell, niyog shell. Saan ka nag-buy? With egg ako gang ha. Mag-share lang yan siya sa akin. Thank you po. With egg lang ha. Kay egg lang yung kainin niya. Apo. So, ASMR. Andito pala yung aking microphone. Kita ko, sis. So, buksan muna natin siya. Parang tanga lang ba? No. Sure ba? No. De? Alam niyo yung ibasa di ay. Oy, pag-sure mo, oy. Ikaw lang na imong mata ba? Pagkag-tarsier. May kakabalungtan ako sa schedule. AM ga? Man siguro ni. Unsa na lang time di ay kay Phil? PM. Calling all passengers, attention jetbound first to board 6 a.m. We are now ready Chicken to finger. passengers to the boarding gate 1. First group to board are the senior citizens. Kapatid kong to people talaga. waiting other passengers. Sabi ko na nga ba kay klaro dapat nila yung oras kapag ka 7:30, anong oras, AM ba or PM? Kasi dito sa Pilipinas medyo nakakalito not unless airplane yung talagang sasakyan mo at alam mo na yung style ng oras ng eroplano kasi normally abroad na mga biyahe. So 24 hours talaga yung gamit. Pero pag dito lang sa Pilipinas na local travel, dapat sigurado ka kung 7:30 PM or 7:30 AM. Bahala na si Batman. Dito tayo daw buong araw. So, buksan natin to guys. Ayan. So, shout out sa lahat again ng mga taga Bohol. Boholadnons. Anong tawag sa mga taga Bohol, Achi? Boholanos. Boholanos sa lahat ng mga taga Bohol. Ayan. Hello sa inyong lahat. Shout out. Titikman na natin ang inyong calamaderas. Guys. Whoa, Achi, look. Achi, look. Oh. Wow. The first test. Bango. Una kong naaamoy, kalamay at gata. Yan ba tong gata? Sugar, glutinous rice, and coconut milk. Wow. So, I believe itong glutinous rice is para sa kanyang pampalapot, lagkit. Ito mismo yun. Ayan. Yung brown na kulay niya galing sa caramelized sugar. Hindi ko alam anong sugar ang gamit nila dito. Mascobado ba? Ayan. And then, syempre yung gata na din. Napakalinis niyang tingnan guys from my point of view. My POV. From my POV, sobrang linis niya pong tingnan. Napakaganda ng paggagawa. Yung packaging niya, mamahalin tingnan ha, pero 70 pesos lang.
So, time for the taste test. Gusto ko to. Gusto ko tong brand na to. Calamaderas man, gusto ko siya. Bakit? Hindi siya masyadong matamis. Kaya kong ubusin to or kalahati nito ngayon. Hindi siya matamis, guys. Merong iba kasi nito. Sobrang tamis. So, ganyan ang gagawin natin. Ikot lang natin yung ating popsicle stick. Wow. Grabe. Sarap niyan, guys. Para sa lahat ng mga OFW na hindi nakakauwi pa, para sa lahat ng mga taga-Bohol na nagtatrabaho ngayon sa labas ng Pilipinas, para sa inyo tong kalawang kagat natin. Ito yung dadalhin ko. Ito yung dadalhin ko para kay mama. At ito yung dadalhin ko para kay Parts, kay Jocel, at kay Tets, sa ate ko, mga kapatid ko. Kailangan matikman ni Ma'am Sheena to kasi napakasarap niya. Ooh. Calling the attention of the passenger named Joscoro Oi, to proceed to the helpless counter to retrieve your lost and found item. Okay. Dahil 7:30 pa ng umaga yung ating alis ng barko, ikot muna tayo dito. Kakatapos ko lang kumain ng breakfast, guys. Meron namang mga kainan dito. Ewan ko, nagkanya-kanya na kami ng mga kapatid ko. Hindi ko alam kung nasaan sila. Si Madam Sheena nandun, nagsa-cellphone siya. So, basically, eto na yung ating pinaka-pier talaga. Antay-antay lang tayo dito na magbukas. May nakita ako ditong ayun, Island Souvenir. So, puntahan natin. O, dito pala si Madam Ten Gibbs eh. In fairness, nasarapan talaga ako dun sa kalamay na nabili natin ha. Nag-walking. Gusto ko mag-TikTok kayo Oo, doon tayo mag-TikTok kasi wala masyadong tao. Dito medyo madami. Mahiya naman tayo, sis. Hindi ganun kakapal ang mukha natin. Ano daw? Dito meron ako nakitang souvenir. So, basically, hindi ako pala t-shirt na tao. Kapag ka bumibili ng souvenir, I like small things na I can use every day. Mga salamin, key holder, pero hindi naman pa sobra. Yung talaga lang kailangan ko kasi ayoko din na mag-hoard. But anyway, meron ditong Island Souvenir, you guys. Dito tayo ngayon. Hello! So, good morning. So, if you don't have the time to get a Bohol souvenir and you wanted to go to Siquijor, meron din dito sa port. Ang prices ng t-shirts nila, from 299 or lahat? Hindi pa. Iba yung presyo. May 479 yung color. Oh, 479. Tie-dye, 649. Mahal ang tie-dye. 100% cotton siya na. Oh, okay. So, etong nandito 299, hindi siya 100% cotton. Etong nandito, tama? Saan ba nagulat niyo? Saan? Sino? Nandiyan si Hasan. Saan? Kala ka talaga wa. Ayan, si Hasan niya. Alam mo ba anong breakfast niya? Ano? Apple. Kasi mas malakas daw ang energy ng apple kaysa coffee. Tumitingin ako ng mga t-shirts nila. Pambata pala itong 299. 400 doon, 600 dito sa tie-dye. Ang ganda ng mga print nila, no? Pero kung ako yung pipili ng ng t-shirt, ano daw kasi to 100% cotton. I'd rather be in Bohol. So much? 600, 400, 300. Bagay ito kayo mo. Ito naman bagay. Ano ba yan? You have a virus. Kasi ako naligo eh. Ayan, dito sa colored, maganda. Ayan, yan parang merong sunset. Ito, gusto ko yan. Panglao, Bohol, Philippines. Para siyang shades of sunset. Dito tayo sa sa may mga tote bag.
tsaka sombrero. Ayan. O, eto merong mga sticker for water bottle. Hello, good morning din. Ayan, meron silang tote bag. I love Bohol. Uy, parang maganda to. May zipper. Ay, hindi siya zipper. Yung kanyang tela, parang yung sa, gentlewoman. Ang tela niya. Parang, tawag mo dyan, katsa style. Merong sombrero, merong mga pa-sticker para sa water bottle. Maganda to ha. This is a good idea. Kaso hindi nga lang siya pang matagalan. Bohol magnets. Medyo na-discourage ako sa mga magnet ko na collection kasi nababasag. Pinaglalaruan kasi ng mga bata. Magkano po yung magnet ninyo? Meron po kaming 89 pesos, ma'am. Bottle opener na po siya at the same time magnet. Saan ito? Yes po. Paano yung bottle? Meron ding 149, 179, Wow, bottle opener. 139. Oo, ganun. 199 wooden fish magnets. At saka Oh, ito maganda kasi ano na siya. No? Ano na siya guys, bottle opener na siya. 89 pesos lang. Maganda yan. Kaso, bagay yan sa mga tanggera. Kasi ako hindi na ako nagbubukas ng ng can opener. Can opener or bottle opener? Bottle opener. Tapos meron silang, merong keychain na Bohol. Ang cute nito. Ang cute nito, guys. 99 pesos para sa susi. That's nice. I like that. Pwede siya sa bag, ma'am. Oh, pwede din. Oh, yes. Pwede din siya zipper sa bag. Shot glass. Para sa mga palahubog. I like that. Very simple. 3D. Minimalist. Magkano naman to? 159. Memory lane. Bohol. 139. Memory magnets. Ayoko mag-memory magnets. Baka maalala ko yung pag-tridor sa akin. Huwag tayo dun. Ewan ko sa inyo, guys. Good vibes lang tayo dito. Good vibes. Starshear. Bohol. So, basically, hindi mawawala yung mga standard na mga pasalubong, no? Magnet, stickers, keychains, exchange, sombrero, t-shirts, tote bags. So, wala naman akong, thank you. So, basically, kapag ka narinig mo yung Bohol, ano unang marinig natin? Ano unang naiisip ng tao kapag ka Bohol? Starshear, yes. At saka chocolate hills. Chocolate Hills. Oh, hindi ko pa nakita yung Chocolate Hills ever in my life, you guys. Sa TV lang, dahil dun sa pinalagyan nila ng swimming pool sa gitna. And then, Starshear, syempre mga dagat, seafood. Yeah? Seafood din po ba? Malakas din po ba kayo sa seafood? Okay. Ayan, guys. So, mura lang ha. Very affordable lang yung kanilang mga souvenir. Basically, makakabili kayo ng souvenir. Less than 100 pesos. So, don't worry about that. When it comes sa kanilang port naman, malinis. In fairness, nakita nyo naman siguro. Malinis yung kanilang area. Meron silang toilet dito na side. Malinis yung kanilang floor. Hindi mabaho, ha. Meron kasi ibang mga port, no? Or mga waiting area na parang hindi siya well kept. Pero eto, pagkapasok mo palang, pagkatingin mo palang malinis. Good job, Bohol. Big thumbs up for you. Pumili na si Madam Ten Gives ng t-shirt. Ano binibili mo, Ineng? Ineng ko. Tingin ako ng dry fit, guys, kasi parang, alam mo na, palagi tayong basa. So, dry fit. Sana all, palaging basa. Basa ka rin naman eh. Ayan, no. Miss, bless ka na tie-dye. Ano, ma'am? Ito, oh. Ganito lang. T-shirt lang to dati, tapos lahat lang yung mga... Oo. Meron, pero... Yung pagkain nila dito, guys, masarap. Kasi merong iba, dito ako bumili ng pagkain chicken fingers at saka kanin. So, merong ibang pagkain kasi sa mga ganitong klaseng lugar, hindi masarap. Pero dito naman sa Bohol, very good. At yung presentation nila, napakalinis, napaka-organized. Oh, kalamay ban! Oh, galing nga. Kaso kakakain ko lang ng kalamay, guys. Baka mamaya sumakit yung tiyan natin. Pero eto mga ideas ninyo to give away or you can buy them and take them with you. Ayan. So, let's go dito na side. May nakita kasi ako dito na gusto kong basahin. Wait lang. Bohol Island Geopark. Home to magnificent geological formations, the world's smallest primates
pristine white sand beaches, and century-old churches. Okay. At least ito man lang, no, mapuntahan, makita ko. Ito gusto ko talaga na experience. Philippine Tarsier. And then, ano pa ba yung gusto kong ma-experience dito? Baclayon Church. Yung mga historical things. Gustong-gusto ko yan. Dagat, not really. Wow, ang ganda ng Kandihay rice terrace nila, oh. Cave pools. Meron silang cave pools. Maribohok Uplifted Marine Terrace and Punta Cruz Watchtower. Okay, sige, go. Tsaka syempre, Chocolate Hills, ano? Chocolate Hills. Bigay ni Lord lahat yan, guys. Ganda. Tayo. Pa-chill-chill lang ako kasi pa-chill-chill lang ako kasi whatever is happening right now, it's really becoming ridiculous and funny. Ayan. From the bottom of my heart, you guys know the story of my life. You guys, you saw me how much I sacrifice para sa lahat ng bagay na pangarap ko para sa sarili ko, sa mga anak ko. Nakita niyo yan. Hindi ko mapagkakaila sa inyo yan. You see, amidst all of these things that's happening, may mga bagay akong minamantra para sa sarili ko. You know? Yung mga tao na ayaw sa'yo, yung mga tao na galit sa'yo, yung mga tao na nanghi-hate at nangbabash sa'yo in general, okay? 3 lang yan eh. 3 or maybe more. Mahirap kasi isipin, mahirap kasi tanggapin eh. Pero if you are going to calm down and try to evaluate yourself, I'm not even talking about my physical appearance. I never ko sinabi sa inyo na yung beauty, yung ganda. Nag-appreciate ako ng ganda. Maring Sarap eh, doon maganda yung kanyang face. Mga kapatid ko, maganda yung kanilang face, yung mga balat nila. And that is good. Pero for me, the thing is, satisfied ako kung ano ako, okay? Satisfied ako kahit na hindi ako nakaligo, satisfied ako kahit na may muta ako habang nagbablog. Wala akong problema sa physical features. It's not about even the physical features eh. The problem is, kapag may mga tao na ayaw kang tigilan, it's not because they actually wanted answers. It's not because they actually wanted you to speak up. Kasi regardless of what you do, people who hate you and people who envy you will always be there, will always be in that stage, in that emotion. And that makes me feel calm. That makes me feel better. You know why? Kahit anong sabihin mo, kahit anong gawin mo, pag yung isang tao ay merong hidden agenda na which is yung gusto nilang makita kang bumagsak. Hindi ka titigilan yan kahit ano pang lumabas sa bunganga mo. Mag-explain ka man, hindi ka man mag-explain. Ang importante sa kanila yung makita kang nalugmok. Ang importante sa kanila yung nakita kang bumabagsak. Yun yung kanilang pinaka-point doon. So may nakita akong comment na talagang tumatak sa isipan ko. So, hindi ko lang alam kung makikita to nung nag-comment. Sabi na nag-comment, mataas yung comment niya eh. Sabi niya, actually guys, I am just observing what's happening. Most of you are not really after the welfare of this person, but I can see that most of you just wanted Princess Giga to go down. Yun ang sinabi niya. And then it hit me, you see? It hit me kasi naisip ko, I feel so good knowing na every single day ng buhay ko, pinipili kong piliin na maging motivated. Pinipili kong laging maghanap ng rason to always push yung mga bagay na kahit pagod ako guys, kahit na, alam niyo yun, pagkagising ko, trabaho na naman ako ngayon, iiwan ko muna yung mga anak ko, maghahanap muna ako ng
Naghanap buhay muna ako kasi syempre mamaya kailangan ko mag-grocery. Mamaya palengke. Naghingi pala si Chico tsaka si Calvin ng prutas nila, wala na daw. Si Mayumi pala yung diaper niya, 2 piraso na lang. Ay, meron pala akong babayaran sa paaralan ng mga anak ko. Yung insurance pala nila, nagamit na nila nung 2 months ago. Kailangan ko na pala magbayad. O yung insurance ko pala expired na, delay na ako sa pagbayad, kailangan ko palang bayaran yun. Ang bahay pala namin ng mga anak ko, hindi pala ako nakabayad last month kasi kulang yung pera ko. Yung sasakyan pala namin ng mga anak ko, kailangan ko ding bayaran yun. Oo nga pala, darating nga pala si Kuya Kahil ngayong December. Oo nga pala, birthday nga pala ng mga anak ko ngayong October. Birthday nga pala ng anak ko ngayong December. Birthday nga rin pala ng anak ko ngayong January at February. Lahat yan guys, tumatakbo araw-araw sa utak ko. At merong isang beses na nag-away kami ni Madam Ten Gibbs. Sabihan ko kayo kung bakit kami nag-away. Nung time na yun, walang-wala ako guys. Nasaan ba yung isang cellphone ko dito? Ayan. Nung time na yun, walang-wala ako. Check natin. Nag-loading ba tayo? Nung time na yun guys, nag-away kami ni Madam Ten Gibbs. Hindi naman talaga. Eto, hindi ko to nakwento sa inyo. Normally, kinikwento ko naman siya pahapyaw. Pero bibigyan ko kayo ng example. May oras na nag-away kami ng kapatid ko, si Madam Ten Gibbs. Hindi kami talaga yung magkakapatid na pag sinabi mong Madam Ten Gibbs at Princess Yiga, away yung unang papasok sa isip mo. Hindi eh. Ang unang papasok sa isip mo ay nakakatawa yung magkakapatid na yan. Nag-i-enjoy ako sa magkakapatid na yan. Ang sarap kasama ng mga kapatid na yan. Meron din sigurong iba na ayoko makasama yung magkapatid na yan, maiingay, ganun. Pero between us, me and my siblings, nag-away din kami niya ni Madam Ten Gibbs. Ang pinag-awayan namin is umabot sa point, nandito na kami sa Pilipinas ng mga anak ko. At si Madam Ten Gibbs guys, sobrang dami niyang, siya lagi yung aming siya lagi yung taga-salba. Lalo na kapag yung mga problema na talagang mahirap solusyonan, lalo na kapag involved yung pera, ganun. Nung pagdating namin sa Pilipinas, wala kaming bahay ng mga anak ko. May bahay yung kapatid ko, hindi niya pinarentahan. Pinatirhan niya sa amin ng mga anak ko. At it saved us for 6 months na wala akong pera kasi nag-start pa ako magnegosyo no, nagbenta-benta pa ako, 'di ba? Nag-open ako nung maliit ko na shop. Pero during that time, nung hindi pa nagbukas yung shop ko, ang nagbagsak din sa akin ng capital, hindi capital, ng items para ibenta kasi alam nila na marunong akong magbenta, si Madam Sheena, tsaka si Madam Ten Gibbs. Binigyan nila ako ng mga items na pwede kong ibenta. Binenta ko yon sa bahay namin, sa bahay ng kapatid ko ni Madam Ten Gibbs, kung saan kami nakikitira during that time. Doon lang sa may kusina lang na area. Ginawa ko yung area para magbenta. Nilagyan ko ng mannequin, ang hiram ako ng mannequin. And then from there, nag-grow ko yung negosyo hanggang sa nakapagbukas ako ng sarili ko, which is yung Mayumi Thailand Closet. Now, for 2 years na nandito kami sa Pilipinas, may mga panahon talaga na walang-wala talaga ako, guys. Nazi-zero po talaga ako. Dahil wala naman talaga akong savings. Kung ano yung pera na pumapasok sa akin, niro-rolling ko lang talaga, bayad sa mga bayarin namin ng mga anak ko. Kung ano yung natitira, yun na naman yung ipang-rolling ko. Okay? And then, umabot sa point na walang-wala ako, guys. Nagipit ako. Ilang beses nangyari yan, pero iba talaga tong point na to na talagang kahit yung bahay, hindi ko na mabayaran. So, kinabahan talaga ako ng bongga doon. At, okay, guys. So, night time talaga na walang-wala talaga ako, guys, na zero. Na hanggang yung bahay namin ng mga anak ko, hindi ko mabayaran. Grabe yung sakit ng puso ko, kasi syempre bahay namin ng mga anak ko yun. Isa lang yun na bahay namin talaga. Sobrang kinabahan ako, nagpalpitate yung puso ko, bigla akong na-anxiety kasi hindi ko alam Hindi pwedeng hindi ko mabayaran yung bahay kasi yun lang yung bahay namin. Hindi pwede na hindi ko siya mahanapan ng paraan. So during that time, meron din akong mahiram-hiram sa kapatid ko. So during that time, kailangan din ni Madam Ten Gibbs ng pera kasi nagro-rolling lang din yan siya. Actually, yung kapatid ko magaling sa negosyo. Marami nagsasabi na mayaman siya, pero I would say na mayaman din siya sa sacrifices talaga, you guys. So sabi niya sa akin, kailangan niya daw ng fund. So sabi ko sa kanya, sorry, hindi mo na kita mababayaran ngayon kasi nga nagipit ako, kailangan kong unahin yung bahay. Hindi ko pwedeng hindi mabayaran yung bahay, otherwise
hindi ako magiging okay. Kasi yung bahay yung source ng aking motivation, yung bahay yung source ng aking, tawag nito, yung source ng aking lakas para magpatuloy sa araw-araw. So, inuna ko yung bahay. Meron akong naipon na pera sa pagnenegosyo, pagbebenta ko. Inuna ko yung bahay talaga. Nagsabi ako kay Madam Tengils na, sabi ko sa kanya, pwede ma-delay lang ako sa'yo. Unahin ko lang talaga yung bahay. And then, yung time na yun, siguro, nagkaano din kami kasi meron din siguro siyang sarili niyang due dates, deadlines, ganun. Ako meron din. Medyo sumama yung loob niya sa akin. Hindi naman siya nagalit. So, hindi naman talaga totally away, guys, no? Parang nagkaano lang kami, siguro dagdag na din ng stress namin talaga, kanya-kanyang stress namin. Pero nag-explain ako sa kanya na please, wag mo lang. Sabi niya kasi sa akin, pwede unahin mo muna ako, saka na lang yung bahay. Sabi ko, please, wag mo lang galawin yung bahay. Hayaan mo, unahin ko muna yung bahay. Hahanapan ko ng paraan para mabigyan kita agad. Ganun naman yung sinabi ko sa kanya. And then, parang nagtahimik kami, mga 2 days kami tahimik sa isa't isa. 2 days, malaki na yun, guys. Kasi pag hindi kami nag-usap magkakapatid in 3 hours, talagang nag-check na kami sa isa't isa, okay ka lang ba? Ano nangyayari? Bakit hindi ka online? Bakit hindi ka ganito, ganyan? So, mga 2 days kami hindi nagkainikan nun. Siguro nga, dahil ayaw din namin makapagsalita ng masama or ayaw namin mabitiw ng salita na makakasakit sa amin. Pero naiintindihan ako ng kapatid ko. Nagkataon lang na meron lang din siyang sarili niyang stress, due date, pressure. So ngayon, sabi ko sa kanya, maghanap ako ulit, magbebenta ako bakbakan, 2 times, 3 times. Kaya may mga panahon talaga, guys, na hapon na ako or late na ako nakakauwi. Kasi mga 3 times pa ako nagbebenta bago ako umuwi ng bahay. So, during that time, nahanap ko yung pambayad, naipon ko yung pambayad ng bahay, inuna ko siyang bayaran. And then after that, nilagay ko na sa sarili ko, sa isip ko na talagang princess, dapat talaga ay hindi ka muna tumigil pagbenta. Kasi nga, hindi ka pa pwedeng tumigil. Dahil yung bahay ninyo ng mga anak mo, pangarap mo yan para sa'yo at sa mga bata talaga. So, masaya naman ako, guys, at na-solve yun, no? At naging okay naman kami ng kapatid ko, naintindihan niya naman ako. Wala siyang sinabing anything na masasakit or whatever. After 2 days, nag-usap kami ulit. And then, nagbenta ako hanggang nabayaran ko siya on that the same, I think, week or the following week. So, yes, ganun talaga yun, guys. Meron din kami hindi pagkakaintindihan. Nagkakaganon kami ng mga kapatid ko. Pero, katulad ng sinabi ko, mas pinipili namin na maging okay kami. Okay? Mas nilalabas namin pag may galit, pag may ganito, pero okay kami agad kasi ayaw namin, enough na yung plastikan sa mundo, wag na nating dagdagan sa pamilya natin. So maraming salamat you guys. Wala pa din po yung aming barko, maya-maya lalabas na kami dito. Pero natatai po ako, so magpapaalam po muna ako and I guess I'll see you on the next one. Much love, Princess Siga.